Hello, kumusta mga ka-channel? Katatapos natin na mag-fillet at maglinis ng isda. Tawag nila dito rainbow trout, parang bangus. Masarap siya kapag ipiprito mo lang siya o kaya ibibake. At kapag na-fillet na siya, lagyan mo lang siya ng salt and pepper, kaya naman lemon, kalamansi. The best yun sa may sinangag. Well, pag-uusapan natin ngayon actually, mamaya habang tayo nagbibiyahe, i-share ko sa inyo kung paano ba yung tinatawag nating cross country. Ang dami kasi nagtatanong, almost sabi nga natin parang the same yung question na tinatanong nyo sa akin, lalong-lalo na sa may gawi ng Middle East, Hong Kong, and Taiwan. And of course, meron din tayong mga tanong from Australia and from New Zealand. Yung mga kababayan natin na hindi makakuha ng permanent residency doon ay kumbaga parang mas gusto na nila o minananais na nila na magtungo nga dito sa may Canada upang nang sa ganun ay para makasama rin yung family nila and mas madali yung pagkuha nila sa kanilang family. Well, pag-uusapan natin yan. Gagayak lang ako sandali at habang nagdadrive tayo, pag-uusapan natin yan at sumama kayo sa akin kasi yung isda na yon ay bigay lang sa akin ng aking kumpare na si Pare Erwin at bibigyan ko ng isang fillet, malaking fillet yung aking utol na si Richard kasi mahilig din sa isda at namimingwit din siya. So yun, pati kami rin namimingwit every summer. Last summer hindi ako nakapamingwit kasi medyo busy, pero yun ang ating pag-uusapan about how to cross country o yung paano yung proseso ng pagko-cross country at bibigyan ko kayo ng mga tips kung papaano at saan makakahanap ng mga o in general po ha, hindi specific, in general ng mga kung baga tawag natin recruiting agencies or consultancy na po pwedeng makatulong sa inyo. Tara, samahan nyo ako, magbibihis lang ako. Daming drama, magsasara lang ng mga pintuan eh. Dami pa mga eksena. Okay, di bali na. Natuwa lang kasi ako sa mga pinapanood kong gano'n eh. Well, samahan niyo ako, dadali natin yung isda, yung nilinis nating isda. At masyadong mataas ang sikat ng araw. Hindi ko makita. Hindi ko bagay magsalamin, I don't know kasi alam nyo naman ang aking long E. Medyo pinagpala tayo sa long E. Okay, tara, dito na tayo sa likod dadaan para mas madali. Kapitbahay lang naman namin, ilang block away lang naman sila eh. So tignan natin. Okay. Dito sa may back alley natin, medyo makipot ang daan. Two 2,000 years later. A few inches later. Yun, pag-uusapan nga natin yung tinatawag nating cross country. Kumbaga kasi pag sinabi nating cross country, ito yung common term natin ng mga overseas workers na you're from one country going to or intended to live into other countries, parang ganon, ano? So nangangahulugan na kung ikaw ay nasa Middle East o kaya naman ikaw ay nasa
Europe man o nasa ibang lugar man, pwede na ikaw ay mapunta sa pamagitan ng tinatawag nating immigration processes. When we say cross-country, ang immigration process ay dapat masunod pa rin. Hindi naman talaga ganoon kadali kung minsan yung pagpoproseso ng tinatawag nating cross-country in terms of immigration processes. So ang tanong ng nakararami, paano ba yung pagpoproseso ng tinatawag nating cross-country, no? When we say cross-country, dadaan ka pa rin sa immigration processes tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, sapagkat ito yung karaniwang tanong ng ating mga kababayan na kumbaga parang you are really intended to live in particular country na talagang gusto mong panirahan balang araw. The purpose of this is usually, halimbawa kung ikaw ay from Australia or from New Zealand, sabihin natin ganyan, yung processes ng immigration nila doon ay kaiba rin syempre dito sa may Canada. Halimbawa, ikaw ay galing ng Middle East, iba rin yung process mo. At kung galing ka naman ng Southeast Asia, iba rin yung magiging process or processes mo. Kung galing ka naman ng Europe, iba rin yung magiging processes mo. But kung papunta ka dito sa may Canada, of course, yung process na pinagdaanan ng lahat ay siya rin na yung pagdadaanan. So, ibig sabihin, nandun ka doon sa process ng funneling, kung tawagin natin. Parang imbudo, di ba? So, parang sinasala din. Hindi ko mo gusto natin na mag-cross country o pumunta sa bansang Canada tulad dito, ay magagawa natin anytime. Dali lang, masakit yung aking mata. Kung baga, sabi nga natin, it is a process of funneling. Sasalain din, batay siyempre sa paulit-ulit nating sinasabi sa inyong skills, sa inyong experiences, education, and so on and so forth. So those are the things na dapat ninyong tandaan when you are considering a cross-country. Now, ang tanong na kararami, paano ba at may mga agencies ba na gumagawa nito? Definitely, yes. Marami talaga at nakatutulong sila ng malaki. Sa katunayan, sabi ng Visa Immigration, isang consulting firm dito sa Canada, kapag sinabi nating cross-country, isa ito sa malaking porsyento na nagbibigay ng trabaho din sa mga consulting firms at ng mga recruiting agencies na nagbibigay din later on ng trabaho sa mga nandito na sa Canada and outside Canada. So, kumbaga, hindi lang ikaw naghahanap ng trabaho, kundi ang mga consulting firm at ang mga agencies din. So, paano nga yung tinatawag nating process? I would say na the same pa rin ang processes mo kahit na nandoon ka sa process o doon sa pathway na kung tawagin natin ay let's say provincial nomination program, sabihin nating express entry, sabihin nating sa federal skilled, depende ngayon. So therefore, kung ganun yung proseso, katulad din ng ibang mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, halimbawa sa Pilipinas gusto mo magtrabaho papunta dito sa Canada, ang unang-unang sinasuggest natin dito ay humanap ng employer na magbibigay ng tinatawag nating job offer or job offer letter, prerequisite doon sa application mo, doon sa work permit processes, and later on you can apply for permanent residency. So ganun kasimple. Ngayon, kung nasa Middle East ka naman, the same din ang process. Kasi ang daming tatanong sa inyo from Middle East, from Saudi Arabia, Qatar, paano ba yung magiging process namin?
the same pa rin po ang magiging process ninyo. So, kailangan humanap pa rin po kayo ng employer na makapagbibigay ng job offer or ng job offer letter na siyang magdadala sa inyo para pagdating nyo dito. So, pagdating nyo dito, mayroon kayong tinatawag na status. When we say status, ito yung papel mo na ikaw ay legal na nagtatrabaho dito sa Canada. Pwede na ikaw ay nag-cross country because you are international student o kaya naman nakakuha ka ng trabaho mo dito at nabigyan ka ng work permit kung tawagin natin, and or nabigyan ka ng pagkakataon na humanap ng trabaho dito sa Canada. So yun yung mga grounds para masabi natin that you have a legal status here in Canada. So yung proseso lang na yun, humanap ng employer na magbibigay sa inyo ng job offer letter. Another way to come here para sa tinatawag nating cross country ay yung tinatawag nating international student. Kung halimbawa ikaw ay nasa UK, ikaw ay nasa Australia at gusto mo na mag-aral dito, process din yon ng tinatawag nating cross country. So madaling way ito, kaya nga lang sabi natin it's not easy dahil nga sa medyo may kamahalan yung stream na ito, yung as an international student or student visa kung tawagin natin. But of course, na later on ay pwede kang maka-apply ng iyong work permit pagkatapos ng postgraduate kung tawagin natin, and soon to become a permanent resident. So, yun yung mga grounds kung tawagin natin na magbibigay sa atin later on ng pagkakataon na maging permanent resident. So, paano naman yung mga tinatawag nating recruiting agencies or mga consultancy? Sabi nga natin, malaki talaga ang maitutulong nila lalo na sa mga ganitong process sapagkat medyo mas maraming papel yung inyong ipiprepare dahil yung mga papel na kakailangan ninyo for instance, yung mga clearances ninyo from the other country. Kung halimbawa nasa Dubai kayo, ay maiga-guide nila kayo ng mas maliwanag at mas maigi kaysa kung magdi-DIY tayo. Well, kung kayang-kaya nyo naman, why not, di po ba? At kung kailangan pala ninyo ng consultant or immigration lawyer, ililink ko na lang sa baba, meron akong i-recommend sa inyo. Sabi ko nga, you can use them for your own benefits and for your own risk. Upang nang sa ganon ay matulungan nila kayo. So, halimbawa si Attorney Juanes na nandito sa may Canada, at kung halimbawa may salapi naman kayo, may pera naman kayo, pwede kayo makipag-usap sa kanila or you can transact with them. At yung iba pa na nasa Pilipinas ay pwede yung tignan or kausapin yung ililink ko down below, at pakicheck nyo lang, tawagan nyo sila at makipag-communicate kayo sa kanila on how you are getting involved in the cross-country processes. So I know in Middle East na medyo mahirap yung usapin ng immigration processes diyan papunta pag cross country dito sa may Canada, dahil nga hindi ko alam kung meron o wala. Ang laging sinasabi kasi ng ating mga kababayan, parang medyo mataas ang pag-i-scam sa may Middle East, kaya I would prefer na mag-inquire kayo sa Pilipinas upang nang sa ganon ay sa bagay, kahit na sa Pilipinas mayroong mga scammer din, di pa ba? That's the truth. Pero sabi ko nga, you have to double check, you have to communicate really sa kanila upang nang sa ganon ay masiguro nyo. Tignan nyo din, kung halimbawa binigyan kayo yung mga ibibigay ko sa inyo later on, tignan nyo rin kung legit sila, or what I mean is kung mataas ba yung review nila. So go for it, hanapin nyo lang yung mga reviews nila kung talagang ano sila ha, kung talagang legit sila at kung maganda yung pagpoproseso nila. Always double check, yan ang sinasabi ko palagi sa inyo upang na sa ganun makaiwas tayo sa may masyadong malaking gastusin. Although pag sinabi kasi nating agency, medyo talagang malaki yung gastusin. Yan ang katotohanan dyan. So yun nga, to wrap up our yung usapan natin about cross country, the same pa rin ang magiging sa mga nagtatanong na mga kababayan natin kung paano mag cross country.
The same pa rin ang process ninyo. Kailangan ninyo ng status para makapag-travel o makapag-trabaho dito sa may Canada. So, ibig sabihin, kailangan nyo pa rin ng job offer letter. Kung halimbawa naman, hindi na kailangan ng job offer letter, pumunta kayo. Kung hindi kayo makahanap ng job offer letter o ng employer na magbibigay sa inyo ng job offer letter, pumunta kayo sa may express entry stream program or pathway upang nang sa ganon ay subukan nyo rin. Pwede naman kayo talagang papunta dito sa may Canada nang walang job offer letter at walang employer. That's the truth. Pero ang titignan nyo lang, ang pathway na susubukan ninyo ay yung express entry at dapat taasan ninyo yung score ninyo. Kailangan nyo pa rin mag-IELTS. Ang tanong, meron na bang nag-cross country na ganito? Marami na rin po. Nang walang IELTS, nang walang proof of funds, nang hindi mataas yung scores dun sa CRS, marami na rin. Unskilled, meron na at marami na rin talaga. But the thing is, hanggang sa work permit. Now, kung gusto nyo kumuha ng permanent residency later on, mag-undergo pa rin kayo sa tinatawag nating IELTS. Yun naman ang downside nun. Nakarating ka nga dito hanggang work permit, pero dito maasikasuhin yung iyong IELTS. So mag-IELTS ka pa rin kasi ito ang requirement sa lahat ng mga kumukuha ng permanent residency kahit na nag-cross country sila ng minimum yung qualification. So, well, wala nang problema doon kasi sabi nga natin, kayang-kaya naman niya, kayang-kaya niya yan. And of course, no, kailangan din na talagang medyo mag-review ng kaunti pagdating sa may IELTS. Kaya kung titignan nyo yung mabuti, medyo nangangailangan talaga ng medyo may kalakihang salapi. Hindi talaga biro ang pag-apply dito sa may Canada. Well, kung kayang-kaya naman why not, di ba? Kasi babayaran mo naman later on kung ano yung mga pagkakautang mo. That's the good thing about it. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na, i-hit ang like button, mag-comment down below. Pwede nating i-hit ang bell upang nang sa ganon ay lagi tayong notified sa mga videos o vlog na i-upload natin sa mga susunod na araw. Pwede nating i-share ang ating mga videos upang nang sa ganon ay mas marami pa tayong mga kababayan na matulungan dito sa my Rod's channel.